Bible is God's Word. God will use this book To touch my heart. and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, Study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. 2 Samuel chapter 6. Second Samuel chapter 6. Let us talk about pursuing God or going. Pursuing God with the best we have. Amen? Let's pursue God with the best we have. With all that we got. Let's go for God. Amen? Amen. Sige, ako pasama. 2 Samuel chapter 6. Kita sa verse 1, tama na sa verse 11. So, ito yun, tubag lang napapasa. Though, whole chapter, at ang panikabutan ng masaktan, tama na sa verse 11. 2 Samuel chapter 6. If you are in your Bible, in 2 Samuel, you can say amen. Amen. Verse 1, the Bible says, again, David gathered together all the chosen men of Israel, 13,000. David arose and read with all the people that were living in the valley of Judah, bring out from thence the ark of God, whose name is holy, and the name of the Lord of hosts shall deliver between them. And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out in the house of Abinadab that was in Gibeah, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart. And they brought it out of the house of Abinadab, which was in Gibeah, among the people of God, and David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments, made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals. And then they came to them and took all of it, for it was finished. Murag di man mo ganahan mo basa at pusok sa inyong Bible. Labon mga tao pidyukihan mo syakit, bahala niya ba? So, kalau basa ng Bible, hinayo na to. Kusbul. Let the world know that we are declaring the Word of God. Ang atong pagtugi, ipundang na to sa Biblia. Para isip ka doon. Gusto na to, amen? Verse 7, the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error. And there he died by the ark of God. And David was displeased because the Lord had made a rich man of Uzzah, and he called the name of the place to his days. And David was afraid of the Lord that day, and said, how shall the ark of the Lord come to me? So David did not remove the ark of the Lord until he came to David, by David carried it aside to the house of Obed-Edom. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom. Nagintay 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. And Diyos panalangin sa tuwa pagkadayon, kung yung mga ulod, yung mga mata. Loving Father, salamat kayo sa inyong ng mga panahon. Nagkahiusami mo ang pamatod at Ginoo nga base sa imo ang imuha ng mga taong simba mo sa Espiritu sa kamaturan. Amo ni hinahimo ka ba? Ikaw may nagsulti, nagapangita ng mga taong gusto mo kasalanginan ng kinubuhi. Ikaw may nagsulti that you are a seeker of those that would worship your Spirit and truth. Ikaw nagsulti those that would abide in you, na himong mo bear o much fruit. Ang gila karon nga oras, without you, Lord, our life would be nothing. So, i-bless ko na among pagkadayon. Panalangin nyo ang among mga kasing-kasing, ang mga spirituano na panabot at pihin.
simply, mga prinsipyo kita sa imong pulo, magamit na mo sa pagpadayon o sunod o pagpangalaga niyo. Ikaw ang gitugyanan karon sa imong mga katawan, Lord, kaila po sa mga sumumano, syempre kayo mga the same working, no, ikan sa Sunday school, the same na palabot ng Holy Spirit, yung ihatag, pagdasig, o paghagit, yung imuon sa imong mga kanakan, sa mga kapadayon ng karon. Kung sa may mga akusasyon sa mga tao, yes, we have na-raise, pinahagi lamang sa imong mga kaluoy, pinahagi lamang sa imong grasya, kayong may mga butang maayon sa imong tumangan. Sa tabangan ni Ginoo, sa iluay, tudlugin ni. Kung among di mo karon nga mapasinunggan, ang inyong ngalan Ginoong Kristo, ikaw ang mga inyong nga among mailang, ikaw among Diyos, ikaw ang among sentro, ikaw ang tanan, among kinahanglan. Ang pagkalayon karon, among nagipangayo, pinakilamang sa kamang ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Asa kong pinito. Okay. 2 Samuel chapter 6. Ang background, si David, hari na siya, established na siya sa iyang position as King of Israel. Pero, iyang i-gather ang mga soldiers, iyang itanaw, kung sa may pinakamayong mapili nilang imoon. Though, kung imong tanawon, David was very grateful mag-establish sa Diyos as king sa Israel. Pero atong panahon na, he knew in his heart na Israel was not truly right in the relationship with God. And before si David na-establish as king, ipalayo biya ni King Saul ang mga tao diha sa mayong relasyon sa Diyos. They were not fully developing a relationship. Nakanabitaw relasyon nga tinud-anay nga ang gina-pursue, ang ginasunod, Ginoo. Kanabang musunod ka tinud-anay sa Diyos, walay reservation, giving all what is in you. Everything you got, everything na nani mo. When I say everything, it means everything. I remember one time, usa ka Kristoano, pagka-save niya, ingon niya siya magpapaptize ko. Ingon niya sa magpapaptize ka, o sige, at ito na ko dito na may baptism sa likod sa tawag rin, pulpit. So, pag-adto niya, ingon niya asawa, ingon siya, ako magpapaptize ko, dipindi na niyo, gusto nun makagili. Pagsaka niya dito sa kanya, ingon niya asawa, dong, imong pitaka dong, mabasa. Sa uslan na musunod ko Ginoo, apil ni. Apil ang pitaka, wala mabasa, it means everything. Wala na nagpasabot kung musunod ko Ginoo, we make reservations of those things, kanilang tinahantar sa kamusunod sa Diyos. Doesn't mean that. Ang gusto sa Ginoo na to, everything. Ganahan na to, we should be giving it all to God. Hatag ka lang sa Diyos. Ayaw reserve. Uslan man, tinuod yung Ginoo yung nailan. Tinuod mo ka ni. Hello? Hello? Tinuod mo ka ni Ginoo. Hindi naman ni Ginoo nga nagbatong lang niya sa altar na sa tuwa kahoy. Hindi na ni batong ng Ginoo. We are serving a living God. We are saved by a living God. We are serving a creator, not a creature. So everything na nato, ihatag na nato sa Diyos. Let us pursue God with everything we have. So mo ni gusto mo ni David. Kabantay ka, if you talk about David, what would be the first thought na mabot si mga naman? David Goliath? David Bathsheba? David the shepherd? Let's say kung lang musunod, David the songwriter, David and his sons. Let's say first, nung musunod sa imuang ko, kung mag-isgot na ito ni David. Giant Slayer. Ang sama. Kabalo ka kung sa deklarasyon sa Ginoo may ito ni David. Si David,
gusto siyang mahinumduman kung mauna sa New Testament. If you are to open up, please. Open up Acts chapter 15. Mauni siya ang gusto sa Diyos na mahinumduman, mahitungod kang David. O mauni ang gusto sa Diyos nga makita sa atong kinabuhi. Sama kang David. David was just as human as we are. Dili siguro parehas kang David that we had slain, literal giant. Parehas kang David that we had our share of failures. Nasa diyan panahon, halbong ka sa sala. Naasa yung mga panahon that we have been discouraged. Na yung mga panahon that we are very motivated. Dasi kita sa Eskino. But I'm telling you, this is what the Bible declares. After almost more than 4,000 years, almost 4,000 years, 3,000 years rather, in-ani ang thought na gusto sa Diyos na inuman in David. Acts 13, Acts 13, verse 22. Ano? When he had removed him, ang iskutan na si Saul, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave his testimonies and said, ingon ang Diyos, ang Diyos mo inihata kanina testimony. Ingon ang Diyos, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart. Mauni ang testimony na gusto sa Diyos na may nunduman kay David. If we are to read the history sa life ni David, takang kapiling na yung nunduman niya. Pero ninyo lang ginawa, I want you to remember David as a man who pursued God with all his heart. Gusto na kong mahinunduman ninyo si David as a man after my own heart. Tao nga ang iyang kasi-kasi ang timuha is to pursue God sa kinatibukan sa iyang kinabuhi sa tanan ng anin. Amen. I'm telling you, my soul, kanila itong lifetime, daghan kang na-experiensyahan sa Christian life. Daghan kang mga victories, parehas ni David, na magian. Daghan kang mga answered prayers na magkunan. Daghan sa tang mga kaluyahon na magian. Daghan sa tang mga sayo, sipya, as kinabuhi, na pili na itong ma-experiensyahan. Daghan sipya, makasalata. Amen? Pero, if we, like David, iunani ang katuang kasi-kasi to pursue God with all our hearts, really after our lifetime, may lumduman ka, hindi sa itong mga failures sa itong mga victory. Kundi may lumduman ka kung ikun sa lato pagpalambo at ang relasyon sa Diyos. Mauli ang kinuha gusto sa Diyos na may lumduman sa mga tao ng Diyos. Si Saul, yan di palayo ang mga tao yan sa Diyos. Pero when David's time was come, siya na happy. Iyon si David, kinahanglan mag-restore balik ang Israel dito sa Diyos. O bitaw na ningon din ang ginawa. I have found David, the son of Jesse. Nakaplagan niya si David, a man after my own heart. Tanawa sa last phrase, which shall fulfill all my will. Bantay na. Everything of what David had, tanan na naakang David, he was willing to give it to God. Tanan iyang maunay usahay, kinahanglan natong makatunan. Tinguha nato nga maglambo sa pagkiswano kinabuhi. If you desire to grow sa imong Christian life, give everything you got to grow. Ayaw mo reservation. Ang problema na to, may ka musulti. Ginoo, naginahanglan to nimo. Pero when it comes na Ginoo musulti, I need you. Hama ka. Hello? Kung saan kayo kami yung Ginoo, busy kayo.
Ginoo, kasabot pa ka nako. Akong panahon, ingunani. Pero what if God would tell you, I have no time for you. Ang kapanunan. Hello? Kasahin, maguna-una ka, imong kahintang, ang itanaw sa Diyos, ang imong purman, no? God is not looking at your outward appearance. Ang Ginoo wala katanaw karon sa imong present situation. He's looking at the situation of your heart. Kay dili man giana sa imong present na sitwasyon ka panalanginan o tuluhod. Kundi sa kahintang o unsay sitwasyon sa imong kasing-kasing. Ang imong presentness, dili mo abot sa imong present situation, dili niya pinahagi sa imong trabaho ang blessing sa Ginoo. Dili niya pinahagi sa imong abilidad ang blessing sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo mo abot tungod kay nakita niya ang imong kasing-kasing. You are willing to pursue God with everything you got, and you are willing to give it to Him. Kung wala ipangita sa Ginoo. Sa'yo, maguna-una ang Kristohanon, yan-yanon na niya ang Diyos dahil mag-expect siya dapat sa Ginoo. Oftentimes, we expect too much from God dahil ang atong gihatag too little. We're expecting too much and we're giving too little. Karon, wabot ka na. Mao nang last testimony o New Testament kani an Old Testament character, he testifies in New Testament, ingon si Diyos. And he gave this testimony. Iyon nila ang Diyos mismo na sulti. I have found a man after my own heart. Nakakaplat ang Diyos. Katunaan kasing-kasing pinunanay mo puso sa Ginoo. Pinunanay mo sunod sa Ginoo. Wanang, pinunanay na itabo. Gusto ni David mabalik ang strong na relationship sa mga Israelites dahil sa Diyos. Tungkol to sa gihimo ni Saul. Si Saul, he was iyahang example of disobedience, ang iyahang diling pagtahod sa man of God, kang Prophet Samuel, ang diling niya pag-obey fully sa mga commands nino. It made a breach. Naghimo, nagpanguna-una sa mga Israelites na okay ba diay nga, imun-ani ang pagsunod sa Ginoo. So kung si David, gusto niya ma-restore ang iyang himo, atong panahon na, kung imong may nunduman, na ay symbol kay ipahimo sa Diyos sa Israel na aron ang iyang presensya dito mag-dwell. Kung maotong itawag the Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, yun-ani ang ano yan, di ba kaya doon? Ano naman hindi ko naman mo gusto ko na lang ako sa siya. Dala siya. Kaya ako. Okay. Di magharap. Okay. Kung sa'yo hindi mabasaan? Si David, kabalo siya, Israel would never be where he needed them to be with the Lord until iyahang makita nila the Ark of the Covenant would be restored to Israel. Kaya kung imong tanaw sa history sa Israel, kaning Ark of the Covenant, dito pa sila sa wilderness. Ikaman sila maghimo sila ang Ark. Kaya ang tuyo sa Ark, dito ang glory sa Ginoo modwell. Naagali ang Ark, maunay una nga gamito nila para mag-march sila, para maingon galing Ginoo nga nahulong mo, maghimo sila ang tabernacle, dito na ibutang ang Ark sa Ginoo sa taliwala, then ang cloud of glory will dwell dito umuwi, ang himaya sa Diyos tuwa dito. Mabati nila the presence of God na nila. So when they're going sa journey, na sila yung harong direksyon, dahil kung makigubat sa sila, dalawang nila itong Ark, makadaog sila. Kaya na may presensya sa Ginoo nila. Na sila yung strength, mabati nila na maon niya ang direksyon sa Ginoo, na gusto sa Ginoo nila kailangan itay. So, naagin ang presence sa Ginoo nila. Katong panahon na, ma-develop yung ilang lahat ng sa
sa Diyos. Madevelop nilang trust sa Diyos. Kaya makita nila that God's presence is always with them. So mga nanganay ko, gusto ni David na kanang na art, kay establish naman siya as king, mabalik sa Israel. Kaya atong panahon, if you could remember, there was a time na ang mga Israelites nakigubat, pero mga backslider na silang nagpo. Mga palawanan yung sila nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Gusto nila ang Ginoo, pasunod nila. Ilang gimo sa kuwanto na ito ng mga Palestinian, bipito na ito ng art, o makita ang galing ng art, maingon din sila, hala, naana ang Ginoo sa mga Israelites, hindi na gani. Kaya yung gawin 1 Samuel chapter 4 sa panahon ni Eli na siya, ni priest Eli. So, ang may tao, attack sila dito, bitbit sila sa art. Attack nila dito, mga paslider content ko. Ang may tao, napildi sila. Pagkapildi nila, hasta ang art nakuha. Ang art nakuha, lipay kayo ang mga Pilistinian, nauna nila. Nakuha na natong Ginoo sa mga Israelites. Ilahang gibutang ang art dito tapat sa ilahang Ginoo. Gibutang nila tapat sila ang gibulto. O siya, naadali ang art, symbolic na siya na there is the real presence of God sa iyang mga katawan. Naadali ang art of the covenant, makita na naadali real na presensya sa Diyos diyan sa mga Israelites. So, di sa isa na ito, tinguha sa Diyos na makita pili lang sa usakusan nato ng Inso Church, bisan sa gawas, na napaging tinood na presensya sa Ginoo mo. Dapat yung kayo tinood. Oo na gusto sa Diyos na makitaan sa kalibutan. Dapat yung kayo tinood. So, muna, is there the real presence of God in you? So, ang ito po, sa iyang ihimo ito sa mga Pilistinas, kitapay nila, nauna nila na nalaga na sila Ginoo. Ang ito po, imunali. Ang mga Ginoo nila, pag dapat sa art, ang ilang mga ibulto, mga tupa, mga punggol ang ulo, mga damdang ang kamot, kada puntag, ang ilang ibati kong arrange sa ilang ibulto. Kay matumpa man, nawa ko itutulog. Matumpa lang, nakikala sila, mapunggol ang kamot, mawala ang ulo. Iyon sila, itulog ang tanyo eh. So, dili pa lang yun na siya work. Dili pa yun na siya makoy mo. The worst case is, tungod kay ilang gikep ang art of the covenant. Itunglo sila sa Diyos na ang ilang mga lawas sa ilang secret parts na ay mga inner-rods. Yan ang inner-rods, mga hubag sa sikretong bahin sa ilang lawas. Yung mga Bible secret parts, wala i-describe nakitang secret parts. Basta secret parts na ay mga hubag-hubag. So, they were cursed. Ingon aling agod, ang tao gali, wala gali siya tinul-anay na relasyon sa Ginoo. Yan like, ito sa ka-expect of real na blessing. Amen. If you do not have a true relationship with diyan sa Diyos, dito ka ka-expect Ginoo na panalangin. Dito ka panalangin tinul-anay ang Ginoo mo. Inultumin. Dili galing ka tinuod ng anak sa Diyos. Wala galing ka nakastabisang relasyon sa Ginoo. Di ka panalanginan niya. There is no use of you kung iyong training na may Ginoo panalangin ko na dili ka na tinuod na. Kung siguro anak ko yung ka sa Ginoo. Siguro iahapin ka sa Diyos. Kaya isang pag-usapan mo gingon na kailang ka Ginoo, buwak ka na yan na iyong anak, di ka niya panalanginan. God cannot bless an unbeliever. Dili ka bless ang Diyos, dili tinood ng totoo. Ang panalanginan sa iyo ay mga kanakan. Yan mga katawan. Mo ito na ito, the reverse. So, gihimo sa mga tawag ni Palestinians, ilahang ipapahawa ang art. Huwag na yung gunit sa art. Ilahang ipatong ubaka na ilahang ibutang kay tila bahala nag-asa padulog. Ilang ipalakaw bahala nag-asa padulog. So, ang naita mo iunani, why not walay gipatong ang art sa ibabaw sa cart. Ilahang ipalakaw, isang asa padulog, mabot, dito na.
So, niabot dito sa balay ni Abinadab. So, wala itong nabasahan sa 2 Samuel chapter 6. Dito kuha ko ni David ang ark. O remember, naagali ang presence sa Diyos, naagali ang Ark of the Covenant. Always remember this, ibalik ka sa 2 Samuel. Mapakita gali nato sa kalibutan, kung makita ang gali sa kalibutan, na naagali yung tinuod na presensya sa Ginoo na to. Dalawa, sa dihan, si David, iyahang kuhaon ang ark gikan sa balay ni Abinadab. Dito manabot in verse 3 tanawa. He set the ark of God upon the new cart and brought it out into the house of Abinadab that was in Gibeah. And Uza and Ahio, the sons of Abinadab, drive the new cart. Okay. Tingnan natin. Dito sa balay ni Abinadab, ibutang. Karon sa kursa, sa gusto makuha ni David ang ark, ang naitabo, inato nga paagigin mo sa mga Philistines. Ang ark, samtang nagnakaw, sa verse 6 na naman. Ang oxen ni Shuk, ni Uyog. So, siyempre, ang karga, Uyog. Ang gihimo dire na ay ligunit sa Ark of the Covenant. Ang ligunit si Uza. Sa verse 7, kay gigunitan ni Uza ang Ark, iyon ang Ark, the angel of the Lord was kindled against Uza, and God smote him there for his error, and he died by the Ark of God. Namatay na yung Bikso atong panahon na. Inumdumin niya, ang Ginoo, yan, ikit ka ni Jahan. Hindi ka hindi magbinuang ang Ginoo, he is a serious God. Seryoso siya na to. So, kanisang kang gihimo ni na ay ang nag-drive sa cart, si Uza o si Ahio, pag-uyog sa oxen, ni-uyog ang oxen, ikaw ng Bible, ni-uyog ang cart, yan igunitan. Pag-unit yan, ikaw ito pag-unitan, si Ginoo sa iya, namatay siya. So pagkakita ni David na ay namatay, yung si David nga, dinalansan nato na dalon, nahatlong siya sa Ginoo, ang iyang gimon siya, dito na, diyan naman sila kapit sa threshing floor ni Arowana. So, ingat sila, ibili na nato, diyan kapit sa balay ni Obed-Edom. Tanawa in verse 11. Naa ang ark sa balay ni Obed-Edom, kung saan may po siyang balay. Sa verse 11, and the Lord bless Obed-Edom and all his household. Tanawa, unsa ang resulta kung sa'yo may kung ang tao ipakita niya na ay tinuod siya na Ginoo sunod niya. If there is that presence of the Ark of God sa iyong life, if there is that real presence of God, mapanalaginan ang mga tao na nagpalibot mo. Mapanalaginan mo manimalay. Panalaginan ka sa Diyos.Lisuanon paminaw, nagkadugay ka sa iyong Christian life, di ka kabati yung blessing, it might be that God's presence is not in you. Imposible kayo di ka panalaginan sa Ginoo. Imposible kayo ginuwas na ka sa Ginoo para pagkawawan ka sa iyong mga silingan. Huwag niya ka ginuwas sa Ginoo para mahimura ka kaawawan. Ginuwas ka sa Diyos para makita nila Ginoo ni mong Ginoo. Para makita nila sa taliwala sa iyong mga giatubang na kay Diyos na gisaligan ng utapang mo. Mo na gusto ipakita sa Ginoo ni mo. Karon ang may mo, if God is not blessing your life, there might be something wrong in you. Kasi na problema sa iyong kinabuhi. Kaya kung wakang ka rin makitaan sa gawas, bantay kasi na problema sa iyong kasing-kasing. Amen. Kaya nakitaan sa Diyos kay David, ang heart. Wala, di ko ang ginawa kay David. Si David, nakatong nakasala ng Bathsheba. Wala, di ko ang ginawa na. Wala, di ko ang ginawa. He made his testimony that David killed Goliath. No. Wala, di ko ang ginawa that David wrote Psalms. Wala, di ko ang ginawa na. Ang gingon si Ginoo, this David, a man after my own heart. Ang gitanaw sa Diyos, kasi. Ang problema sa Kristohanon,
Usahay, maayo kay siya purma sa gawas, pero yung kasi gusto pusuin na. Imo heart, dili kinun anay, musunod ka, mupasiluog ka sa Ginoo. Usahay, kung walang naalay panahon, naalay higayon, makapakita lang ka. Higayon, okay lang mo. Mura ba, katuliko ba, makadagkot lang, daon na. Makaabot ng Ebanghelyo, ayos na. Ayaw inanaan yung kinabuhi. Dili ka na mo'y gusto sa Ginoo mo. Ang gusto sa Ginoo mo makita that you are truly pursuing Him. Kasi imulit siya gikukod ng uban yung kaniya nakapangita yung kaniya pinanay. Muna gusto may tabo sa Diyos. So sinay nagtabalo siya na, pero nagkaproblema man siya. Kailangan din ng gawin as you pursue God, as we pursue God with everything we have, ang pinakauna itong gikinahanglan, kanigong declaration that there is that real presence of God in us. Amen. Makita ka sa kalibutan, marami tayo dinuod din nanay. Makita sa iyong kauban sa trabaho, marami tayo dinuod na dinuod. Makita sa iyong prospect. Makita sa iyong mga mahal sa kinabuhi. Manaan kayo dinuod. Show them. Nanaan yung real presence niyo. Walang, and how do we do this? Saan nila to? Yung sa mga ni David, So, yun natin, makatapang din natin. Tanaw na ito una. Makapakita tag tinuod na deklarasyon na naipresensya sa Diyos na ito. Bantayan na ito ang mga desire sa atong kasing-kasing. Amen. Careful the desires of your heart. Amen. Listen to this one. The people. Unsay may pasukan sa itong kasing-kasing karon. Unsay mga tinguhan na. Kasi tinguhan na por sa kalibutan. Kasi karupan ninyo, nauna ninyo, yung buyang ng Berlin. O paano nauna, maka-cellphone. O paano nauna, maka-suroy-suroy, maka-lagaam. Hello? Ang una-una kung sa'yo makuha sa kalibutan. Una ko sa akin, ipakita ang tinuod, biray Ginoo, kaya ang ginasunod kalibutan. Desires kasing-kasing umakuha. Sige apas ang panginabuhi na ang Diyos mangta mo'y muhatag tinuod ng kinabuhi. Luluhan na. Una, ang atong relationship sa Diyos, hindi na ito ma-develop ulit. Ang atong kasing-kasing ang mga tinuha, kulba kayo. Wala may laing makakita na ginuor ba? Di ba na makitaan sa tao? Nakita na ba, may ba kita mong limod? Isang nasakpan na. Di ba? Ito tao, may kita mong limod na. Isang nasakpan na, mong limod. Unang heart's desire, bantay. Careful of your heart's desire. Kung sa may desire sa inyo kasing-kasing, kinsa may mga idol na magkilig-kilig mo, makakita mo mga celebrities kalibutan. Ha? Mahadlok mo o niya o na ay mga may tapos sa kalibutan na yung celebrity. Nag-idol, masakit, maninyo. Kamu may umos sa ito mo, mag-uol sa ito, mag-disappointed sa mo. Kana nagagaman mo nasa yung kasing-kasing. Sige din mo tanaw ang gusto mong makarelasyon. Sige din mo apas ang panginabuhi na kung ang panginabuhi mo kapasun, hanap na. Yun ang Ginoo, ayaw kapasa na, unaha ko, i-add ko na inyo. O, ito si Ginoo. Bantayin ang heart's desire. Mauna siya ang David. David's part, ang desire una, inahanglan. Bantayin. Do you have holy desires? And ang word holy means godly desires.
Pero para sa Diyos pa. Para sa Diyos pa yung mga tinuha. Let's say, estudyante ka, na-eskwela ka para asa mo. Para kinsa mo na, magka-graduate ka, para kinsa mo na, para asa mo na. Ha? Kamong nagtrabaho. Para kinsa mo na inyong trabaho. Para naman sa pamilya tama. Kanang para sa pamilya, pakapin na. Nagtrabaho ka una para sa Diyos, kaya ipakapin na sa Diyos ang para sa inyong pamilya. Gigil mo na lang. Muna ibang kaya. Nakakaigihin kung saan ang tinguha ka, ganun ba or tinguha natin mo pag-convince yung fleshly desires? Pero usahay, hindi ka focus kaya tinguha kasi yung tinguha, di ba? Dili gusto nun, dili ka sensitive sa meeting sa Ginoo kayo mong kasi dili gusto nun ang tinguha. Si David sa verse, kung mong makita sa verse 1, ang iyang desire is to bring the Ark of the Covenant in the midst sa Israel. Gusto niya madala ang presensya sa Diyos, makita na ang mga Israelites, they have a God that is worthy to be worshipped. Amen. Mauna yung tinuha. Tinuha mo na mo, makita sa kalibutan na ang Ginoo karon kay mong nailhan, angayan siya sa iyang pagka-Diyos sa iyong kinabuhi. Bakit? May lumduman lang siya, murabag spare time pa, may lumduman lang ma-flat ang ligid sa kanan. Pero di ka rin flat ligid sa kanan dito, kaya lumduman na spare time. Ha? Your holy desires, bantay na. Kung sa may mong mga napakay mga ganit sa let us put back God in the center of our existence. We exist because of God. We have everything because of God. And we do everything because of God. Hello? Because of God, we do everything. Una, magtinarong ka sa imong panimalay, magtinarong ka sa imong pag-eskwela, magtinarong ka sa imong pagtrabaho, magtinarong ka sa imong Christian life because of God. Amen. Siya mo isintro. Na magaling kayo mga ambisyon, na magaling kayo mga goals, siya isintro. Amen. Na magaling kayo sukta, na may desisyon ni mo, tungkol niya. Amen. Maunay gusto sa Ginoo. Ayaw sayangin yung panahon ni mo mawala kayo natin mo ang Diyos nun. Amen. Kasayang sa kong ginabuhi, imagine ni mo. Pila na lang ka, let's say, kung pinakabata na ako dali, isulti na ito. Karoon manginam na ako, pinakabata, let's say, 16 years old. Ingon na babay mo lang, pinakataas na kung idalong si Tinta. Ako ba, dinagikapot si Tinta. By reason of strength, mula pa sa lahat, pero soros na. Pila na ko ng 50 years, kadali na ko na na. Ako galayo, yung katuo, 42 na. 42 na ko. O, katugalit na ko 42 sa una kayo, yung doon na nuwaming umig ka. Magpuyog ni basketball, pagkapataa pa na ito umig. So, pag kayo kumudagan ka ron, dagan ko, kayo mabili na kong team. Ano nila? Dali na kayo kinabuhi ka ron. Nakakaigin mo, dahil ako inom. Dahil kalabutan sa mga butama, ang Ginoo mapasinungan. Inana ang heart ng ginapakita sa Diyos. Ay, mga ganit desires. Kuyo ka na, ikano honest, pure things. Nang walang, kanabang sa termino ba, no strings attached. Every time you do something, it should always be for God and no strings attached. Kaya ba? Ay, muna ko din kay Basik na, magkabalos din sila. O, muna ko din kay, ewan na lang, wala kay huna-huna ni anak. Just do something. Kanigin mo na ko ni, this is for God. Wala na ilalim. Kung nagampo ka sa iyong isong visual, nagampo ka kay gusto kang makakita na ang Ginoo may mulihan ganyan.
Ini pagkatrabaho din na. Maghatag minakukuan. Dili mo na. Kaya tabangan ko rin kay maplasda kay awag na lang makabalus ni ako. Dili ana. Anas na motibo. Mo bitaw na dahil ang mga tao honest ang ilang desires, dahil direction ang ilang goals o mga purposes. Itawag na directive goals and purposes. Nitapang ka sa tao, hindi kay aron makabalos na mo. Muhimo kalimutan na dinitungod kay naa sa ikabalos sa imo. Hihimo ka na tungod kay maunay gusto sa Ginoo mo. Pure. You give an offering not because you want to be blessed. Give it naman na. You give an offering tungod kay gusto mo unda sa Ginoo. Gusto ka honorable ka sa tubangan sa Diyos. Musunod na dahil lang, it's more blessed to give. Usan na dahil lang more. Pero sa akin, naguna-una ako magtadaan sa more. Nawa pa tagali. Naguna-una sa itong heart lang. Ang motive, I want to honor God. Diba, more na maguna yun doon. Una na lang more. Wali, wako ko lagi na. Honest lang sa akong motibo. Godly or holy. Honest. And lastly, humble na desire. Humble desire, it means you acknowledge your need for God. Every time you do something, every time nakalikay mo, ilhan na ginahanglan yung kang Diyos. Si Jesus Christ, gagawin ka makikap sa John chapter 15. John chapter 15, please. Iyon si Jesus Christ in verse 5. John 15, verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Why? God wants you to abide in him. Because for without Him, what? You can do nothing. Inklaro nila sa Diyos. Dili ka ni labot ang Ginoo, tanan mong nahimo, wa na'y pulos. Wa gani kalabutan ang Ginoo, tanan mong investment, those are vanity. Way pulos na. Wa ka nilabot ang Ginoo, tanan mong desisyon. Puros na desisyon, dili saya sa kaalam. Ingon ko pa yung without God, you can do nothing. Nakamanggali kayo establishar, kaunsa may tungod sa iyong kinabuhi, without God, that is nothing. Vanity na. Mabitaw ko si Solomon na, ang kinabuhi under the sun. Kung para lang sa crest, all is vanity and fixation of the spirit. All is vanity. Ano man? Kaya kung ang tao, ilalong sa adlaw, iyahalang kaugalingong tinguha, o iyahan timuon, gano'n na, tama sa kalimutan. O may kalabutan sa eternidad. O na mo, ipulos, mabiyahan na, madunot, mahanaw. Makawal. Pero ako hangin ninyo may ison. Ayaw taon tugutin na mawala ang inyong pursue sa Diyos. Sa tanan na naman ninyo. Ayaw na ang Diyos na nilahanglan mo. Ikaw may nilahanglan Diyos. That is the humble desire. Ayaw na ang Diyos mawalkan kung di ka magtinarong, no? Ikaw mo itako kayo mawala kung di ka magtinarong sa Diyos. Ayaw yung lang na kapason ka sa Ginoo. Nakaplagan ka sa Diyos, tuguti na siyang pagkaplag mo, nakitaan niya na imong kasing-kasing after His own heart. In pursue sa kasing-kasing sa Diyos.
inanak mo ay kinuha. Ingon natin, ang tao will give everything. Everything of naan niya to the Lord. Iman ang pagkasyon heart na ay godly o holy desire, na ay honest motive, na ay humble na desire. I-acknowledge mo niya na bilang ka, kagunin. Ang hinahamulan doon sa Ginoo. Ang Ginoo mo ay iyang itinanglan, dili the other way around. Nalilog ka mga kapatid. Mga anak mo nga may gumawon, salamat sa imong iyaga ng oras na oras. Dapat doon na padaling Ginoo sunod sinabuhi, ang sinabuhi ang may magyara ng binasi sa prinsipyo sa iyong pulo. Salamat Ginoo na imong panalangin ng mga oras. Salamat Lord sa example sa Bible o mga kinabuhi o pwede mo panalangin. Salamat Ginoo na si David, with all the failures niya, you did not choose na he is to be remembered, na nakasala siya, na napakya siya, na nahimo siyang alaot, na you did not choose na he is to be remembered na nahimo siya ng bugiro because of the psalms that he wrote, because of his victory against the giant. Wala mo tugutin na kanak siya na inuwa. Kundi, iyon kasi mong puno na nainunduman mo si David, tagal mo si David, tungkol kaya ang desire sa iya kasing-kasing godly. Desire sa iya kasing-kasing mga honest. Yung mga motibo, honest. Na iyang ipakita na he really needed you. Ang inaano natin siya ni Mobino. Iyang ipakita. Unang Lord Tabangin, ayaw tugutin na mula pa yung nangyakawang na realidad sa iyong pulo na amang nasaktan ka ron. Kanina prinsipyo, tugutan mo Ginoo nga always, among ma-evaluate ang among kinabuhi. Among i-check na muna yung kasing-kasing, ikip na mga kasing-kasing. Na bantayan mo, na among kalimit timuha, Lord Tabangin na tinguha ang mataro, tinguha ang Diyos, tinguha ang mga pasilumog mo. Tabangin ni Ginoo nga walay sampog sa pagpakaroon ninyo ang mga actions sa mga desisyon na mong himuon. Tabangin ni Ginoo nga may imong mga mapayusan ng mga tao. Lord, na hinahamdan ni Ginoo. Kung sa may naalam mo, kung sa'y potensyal, kapabilidad, Lord, may muling kawang, sayang eh. Kung dili na mo ilhon, kung hinahamdan ninyo. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Again, ang itugyan mo mga katawahan ng Pinoy, muli nga mga kanatan. Ang truth sa iyong word, lahatag mo. Ikaw, Ginoo mo ay upalaan mo ani. Ikaw, Ginoo mo ay upalipon ani sa ilang mga kasing-kasing. Ang makita nila, Ginoo, unsa ang kamatuuran na ang ngayon nilang sunod. Huwag na sila is courage of strength na i-pursue. Salamat kayo dahil hindi ka na Diyos. I'm asking you to continue to bless everyone. Ubuhi sila pabor, Ginoo. Ang naagre, nagtinguha Ginoo na sipahan ka. Dahil ka blessing kung inuha Ginoo. Na may mga kanakan na galing dapat na sila sa simbahan. Pero wala sila ng Ginoo, Lord, pakita sila sa imong pagkamaayo. Kinahanglan makinursog sila o ilang ilhon ka na nanginahanglan sila ninyo. Salamat kayo dahil hindi ka Diyos. Kailangan sa mga nangalan ng Ginoo Jesus, may po ipangayang